Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Merchant's Garden. So, meron ako dito guys, parcel. Ayan, nabili ko to last day and kakarating lang. Ayan siya. So, ito guys ay Osmocot. Ayan, so nakabili na rin ako guys ng Osmocot. So, 1 kilo to. And gusto ko kasi guys lagyan yung mga succulents ko ng Osmocot. So, before naman kasi guys, naglalagay naman ako ng Osmocot. Pero, matagal na din kasi yun guys. Last year pa. Kasi nung naubos yung Osmocot ko guys, kasi 2 kg yung binili ko before and naubos yun. Hindi na ako nakabili ulit. Kasi mahal din talaga guys itong ating Osmocot. Kaya naman kapag nagamit tayo ay dapat talaga tatansyahin din natin yung paggamit natin. Ayan. So, unbox natin to ngayon. At maglalagay tayo ng Osmocot. So, wala akong ginagamit na pampataba sa mga halaman ko before na kapag lagay din ako sa kanila ng chicken manure tsaka vermicast. Ayan, so hinahalo yun guys sa potting mix nila. Pero, yun lang talaga guys ang naihalo ko sa kanila. Wala nang iba. Pero, matagal na rin naman guys, ilang na rin nung gumamit ako noon, kaya wala na tayong ginagamit na pampataba ngayon sa ating mga succulents. So, lang, yung mga bagong tanim ko guys ay lang talaga, yung rice hull, tsaka fresh na rice hull, tsaka yung bulok na rice hull. Yan yung mga gamit ko na guys sa potting mix ay hinahaluan ko lang ng fresh na rice hull, yun lang yung gamit ko. Kaya sa mga nagtatanong kung ano yung gamit natin na soil mix sa ating mga succulents ay fresh na rice hull, tsaka yung bulok na rice hull. And kapag nagre-repot ako, yung mga gamit ko na rice hull guys, ay hinahaluan ko lang yun ng fresh na rice hull. And then gagamitin ko yun ulit. So, wala ang nasasayang na potting mix sa akin kasi recycle lang po lahat. Yan, yun naman yung ginagamit ko sa panibago natin ng mga succulents na minsan nabibili natin. So, yun. Wala akong ginagamit na ibang pataba. So, ngayon, dahil nakabili ako ulit ng Osmocot, yan, matagal-tagal tayong hindi nakagamit nito. So, pwede ko silang lagyan. Kaya, marirecommend ko naman talaga to guys sa lahat ng nagtatanim ng succulents. Kahit kayo sa orchids, pwede to. Kasi guys, ginagamit ko rin to sa aking orchids. Nilalagyan ko rin sila sa top. Ayan. So, pwede to sa inyong mga orchids and succulents. Hindi ko lang alam guys kung pwede sa ornamentals. Hindi pa ako nakapag-try nito sa ornamentals. Pero, sa orchids, yan, ginamit ko na to sa ating orchids. Ayan, maganda yung packaging ni seller. Ayan, ganda niya. So, nabili ko po ito sa Shopee. Ayan, Osmocot Control Release Fertilizer 14-14-14. Ayan. So, medyo na lang dito guys. So, nayupi. Pero, okay lang yan. Ayan. At may free. Ano tong free niya? Tingnan natin kung ano tong free niya guys. Ayan. Free niya ay sweet corn seeds. Try ko nga ito guys itanim. Mabubuhay kaya to? Ayan Ayan Ayan. So, dito muna natin. So, ito na yung ating Osmocot. Ayan. Samahan nyo ko guys. Lagyan natin yung iba nating succulents. Yung aking variegated na super balm. Yung silver balm ko. Ayan. So, hindi naman lahat lalagyan ko guys. Yung mga naripat ko na, yun yung lalagyan ko. Pero yung mga hindi ko pa nariripat at plano ko talagang iripat, hindi ko muna guys lalagyan kasi pag niripat ko, mawawala lang din yun, makahalo yun sa potting mix nila. So, gusto ko kasi guys maglagay sa top. Pwede naman natin to guys, ihalo sa ating potting mix. Pero ako gusto ko sa top lang. Ayan siya. Ayan, meron siyang pang scoop ata. Wait lang, baba natin. So, ayan guys, meron siyang pang scoop. Ayan, nakuha natin sa ilalim dito. Natapon tuloy yung iba.
Ayan, samahan nyo ko guys at lalagyan natin yung iba natin na mga succulents dito. So, pasensyahan nyo na dito sa ating garden. Magulo pa talaga guys dahil tayo dito, nag-aayos tayo and na-rearrange ko na to guys, kaso lang hindi pa rin matapos-tapos. Kasi ngayon, plano kong paayos tong aking greenhouse guys. So, nagre-ready na kami ng mga kahoy na gagamitin. Kaya naman, hindi ko na muna ginalaw itong ating, ang mga succulents. Doon sa labas guys, magulo pa rin talaga. Ayan. Sa paggamit nito guys ay nakadepende sa ating pot. Yan, kunyari, asan na ba tayo? Dito. Yan, ito. Diba yan? Medyo malaki siya. So, ang gagawin natin, tama lang guys yung paglagay niyan sa mga gilid. Yung wag yung sobra. Ayan. So, ganyan lang. Pwede nyo naman guys yan malagyan ng madami-dami. Pero, nasa inyo na rin yun. Pero sa tamang paggamit, ganyan lang. Tama-tama lang talaga. At dahil mahal nga din yung ating osmocot, tipid-tipid tayo, 'di ba? Mahal na yung osmocot, mahal pa yung shipping fee, kaya titipid tayo. Ayan, lagyan natin to si So kapag guys, kapag ang iyong mga succulents ay namamayat, yan yung gagawin nyo. Lagyan nyo ng osmocot. So, ito ay tumatagal naman siya ng 6 months sa ating mga succulents bago sila matunaw. Yan. Unti-unti habang nagdidilig tayo, kapag nababasa sila guys ay yan sila na natutunaw sila. Ayan. So, hindi ko muna lalagyan yung mga ganyan natin na iba kasi iriripat ko yan sila guys eh. Ito hindi na to kasi naripat ko na to. Napalitan ko to ng potting mix. Ay nadagdagan ko pala ng rice hull na fresh. Yan. Yan. Sa lang natin guys ilalagay sa gilid ng kanilang pot. Ayan, ito lalagyan din natin to. Syempre ito yan, dahil malaki yung pot niya, maglalagay tayo kada gilid. Tapos itong ating yan. Yan, kita nyo ba guys? Nakapokus na naman tayo sa paglagay ng osmocot. Ayan. Yan, dito. Lagyan ulit natin dito banda. Yan, tataba sila niyan dyan guys. Itong ating silver balm. Yan. Ito. Pero para sa akin guys, okay lang kahit na yung lang yung gamitin nyo. Yung organic. Yan, kasi ito, chemical na to eh. So, kung gusto nyo, kung hindi kayo talaga gumagamit ng chemical, so pwede kayong gumamit ng organic, kagaya nung chicken manure, vermicast, ganyan. Nahalo nyo lang yun guys sa potting mix nyo. Or kapag nakatanim, matagal nang nakatanim yung inyong mga succulents, pwede nyo guys ilagay sa gilid. Ayan. Tama lang guys ha, huwag yung masyadong marami. Tama lang yung ilalagay nyo ng chicken manure. Ayan, dyan sa gilid nyo ilalagay. So, dyan nyo guys sa gilid ilalagay yung inyong chicken manure. So, dudurugin nyo yun guys. Tapos, ilagay nyo dyan sa gilid ng pot. And, okay na yun guys. Yan. Hulog-hulog lang. Yan. So, hindi lahat lalagyan natin.
So, yung dito, nilipat ko siya doon. Ayun, no. Kasi namatay yung ating Orostachys ba yun? Parang Orostachys. Kasi parang yung Orostachys, guys, ay parang ano siya ng Anium. Ewan ko lang kung ano siya, family siya ng Anium, Pero, yun kasi yung ano, mabilis siyang namatay sa akin. Nagkaroon siya ng mealybugs. Kinain yung roots niya. Tapos namatay siya. Ayan. Laki yung, pag malaki yung pot, guys, marami-rami din yung ilagay nyo. Kasi, yan, kagaya nito, yung ating, ano, yan, lagyan natin to para tumaba. Ayan. Yung ating Purple Delight na nilipat natin dito. Tingnan nyo, guys, naglalagas yung mga leaves nila, kasi, ano, nainis ako sa mga palaka. Palaging inaano nila, guys, kinukot-kot nila yung ating ano, yan, tingnan nyo, butas na naman yan dyan banda, Kasi kinukot-kot yan nila. Tapos yung ano naman dito, guys, daga. Ginangat-ngat naman niya yung flower ng aking, ano, tawag dyan. Flower ng ating Astrophytum. Yun naman yung kinakain niya, guys. Hindi na nakakabulaklak yung ano ko, guys, Astrophytum ko. Kasi kinakain ng daga. Wala na. Yung nakaraan, may namulaklak. Tapos, na-pollinate ko. So, nagsisids na siya. Pagtingin ko, guys, wala na. Wala na. May ano na yun. May buto na yun. Kinain na ng daga. So, kaya naman naisip ko na paayos ko na lang itong greenhouse ko, guys. Siguro ilipat ko to ng location. Plano ko, guys, doon na to sa labas. Ayan, doon ko banda ilalagay to sa labas. Papalinisan ko yon, tapos doon ko papatayo yung bago nating greenhouse, and then itong bakod na to ay papatanggal ko to, guys, and papalagay ko to doon pa straight. Ayan, so ganun yung gagawin ko. So bali, eto sisirain na to siguro, guys, kasi kapag ito pa rin yung ginawa nating greenhouse, ano, maraming maapektuhan dito sa ating mga succulents. So, hindi sila, maraming masisira dito kapag natamaan ng mga tinatanggal na, yan, mga tinatanggal-tanggal na mga nakakabit dyan, diba? Yung mga bamboo, ayan. So, naisip ko na, doon na lang siya, guys, gagawin sa dulo na yun. Ayan, tapos ito, i-open ko na to. Ayan, kasi magpapatayo din kami ng bagong bahay dito banda sa area na to. Siguro doon na banda, guys, sa gilid na yon, doon banda sa unahan na yon. And yung bahay namin dito, istaka na lang siya ng palay. Yan yung kapag nag-aani ng palay. So dito na lang sa bahay namin ilalagay yung mga palay. Tas doon na kami sa bago naming ano, papatayo na bahay. Ayan, kasi medyo matatagalan pa, guys, yung paglipat namin sa tabi ng kalsada kasi magpapaano pa kami doon, magpapapantay pa, and syempre kailangan namin talaga ng malaking budget sa pagpapatayo ng bahay doon kasi kailangan ano yung papatayo namin doon, yung konkrito talaga. Ayan, so kaya naman pansamantala dito muna kami. So habang nagpapagawa kami doon sa tabi ng kalsada, kapag may budget na, dito muna kami sa ano, sa farm namin. Ayan, kasi ano to, guys, tama lang yung laki ng lupa namin dito. Siguro mga 1 hectare to mahigit. Ano to, ginawa naming farm. So before kasi wala tong mga tanim. Ang nakatanim lang dito nung nabili namin to ay nyog, tapos ayan, nyog lang, tsaka mga kahoy-kahoy, yung mga Gmelina. And then nung ano, tumagal na kami dito, yan, nagpatanim ako ng mga kalamansi, yan, nagtanim yung papa ko ng iba't ibang prutas. Ayan, no, ano yan, guys, so, yung ano na yan, ewan ko nga, nakakalbo siguro dahil sa init. Yung lemon yan, lemon yan siya. So, kapag lumaki yan, matatakpan na din itong ating greenhouse. Kaya plano ko na lang siyang ilipat doon sa gitna na yon, guys, para doon wala pang kasing tanim doon, guys. So maglalagay na lang ako ng net kasi talagang nakalantad ng sobra-sobra doon sa init.
Wala talagang kahoy dun banda. So, dun ko siya planong ilagay. Ayan. So, yun yung plano ko dito guys. Kaya hindi ko na siya masyadong inaayos sa ngayon. Kaya pagpasensyahan nyo na kung magulo. Pero, na-rearrange ko naman ito guys. Itong ating mga ano na to. Succulents dito. So, yan yung ayos nila sa ngayon. Yun nga lang, yung dun banda sa labas na yun guys. Yun dun yung magulo kasi dun ako nagre-repat. Nandun nakatambak yung ating mga pots and yung ating mga potting mix na use. And dito, okay naman sila dito. Naayos ko sila dito. Malinis sila dito, banda sa area na to. Ayan, kaso lang dito, ayan, may kalat pa rin ako dyan. Hindi ko pa siya matanggal. Yan. Pero, ito, tama na muna to guys. Hindi ko na siguro muna to babaguhin kasi nga, kapag nagawa na yung bago nating greenhouse, ang gagawin ko na naman ay magre-rearrange ako. Mag-iisip na naman ako ng bago nilang ayos. So, ayan. Para mas mapaganda natin guys itong ating greenhouse. So dahil matagal-tagal pa tayong makakalipat. So dito muna kami sa sa dati naming bahay. Yan. Ito na lang muna guys yung lalagyan natin. Yung iba hindi ko na muna guys lalagyan. Ito nilaglag to. Ewan ko kung ano naman yung nakalaglag. Baka tinalunan ng palaka. Nilaglag siya. So, nandito siya. Nilipat ko lang siya dito. Ayan Puti hindi natanggal yung mga baby na tumubo. So, ito yung mga napagkata natin guys. Ito. Meron naman na itong tubo. Kaso maliliit pa. Ito wala pa talaga to. Kalbo siya. Pero hindi naman lumambot yung stem niya. Ito din. Wala pa. Yun. Kulubot. Ayan. Kulubot siya. To, lagyan natin to ng ng unting para may din yung may fertilizer yung babies nila na makukuha. Mabilis lumaki. Yan, tsaka mataba. Ganyan lang guys. So, ayan lang guys. Ayan na yung yan na lang muna yung lalagyan natin. Kaya ito pala yung ating, dito na ako maglalagay sa gitna. Yan. Yung ating mga carangulated succulents na niripat na. So, ayan. Lagyan natin sila. Sa gitna lang guys. Ayan. Yan. So, yung iba, hindi ko na muna guys lalagyan. Tama na muna sa ngayon itong ating mga nilagay na pampataba sa kanila. Ayan. Ito pala guys, lalagyan natin. Kalimutan ko. So, saka ko na lalagyan yung iba kasi plano ko yan silang iripat sa white pot. Yan, ito. Ito. Lagyan natin to. Yan, itong ating ruby necklace. And this one. Yan, diba? Para tumaba sila. Mataba naman na sila, guys. Kaso lang, wala. Gusto ko pa rin tumaba sila. Ayan, ito. Yan, dito na tayo maglalagay sa gitna. Yan, tama lang yung ilalagay ko guys, hindi sobra. Kasi dati naman na silang mataba. Yan. Yan, ito pa pala, lalagyan natin. Ito kasi hindi ko na to dito tatanggalin. Si, variegated by Nessie. Ayan. So, dito naman guys, lalagyan natin tong mga BB ng ating, Astrophytum. Ay! Ayan, itatabi natin. Nakadikit eh. Ayan. Ganyan lang guys, para, ayan. Tapos, ito dito. Ito guys, yung lawi ko, wala na.
Nag-inarte yung lawi ko, so mamamaalam na siya, sayang. Pero wala tayong magagawa niyan. Kung ayaw niya sa atin. Ayan. So, yan. Yan. Siguro itong ating mga gymno, yan, lalagyan ko din yan sila guys. Yan. Pero sa ngayon, tama na muna to guys na ginawa natin kasi magpapakain pa ako ng hayop namin. Hindi ko pa sila napapakain. Alas 7 na. 7 na ba? Ay, alas 6 pa lang pala. Yan, alas 6 pa lang pala guys. Yan, quarter to 6:30. So, ayan. So, that's all for today's video, guys. Yan, I hope you enjoy watching. At ayan, nakapaglagay tayo ng, osmocote sa ating mga succulents na naripat na. So, yan sila. Hindi ko na yan sila gagalawin kasi yan yung mga pinaglagyan natin ng, osmocote. Yung mga nilagyan natin ng osmocote. Hindi ko na yan gagalawin kasi kakaripat lang yan nila, guys. And, yung iba, hindi ko muna yan, guys, talagyan kasi, iriripat ko pa yan sila guys. Ayan. Alam nyo naman, paiba-iba yung isip natin. Ayan. So, yung iba, lalagyan ko na lang guys. Hindi ko na may papakita sa inyo kasi napakahaba na nitong ating video. So, yan yung itsura nila ngayon dito. Yun nga lang guys, magulo dito sa side, sa likod. Kasi nga, din dito yung mga pinagriripatan natin. Nandito yung mga potting mix na magulo. Yung mga pots na mga walang laman. Ayan, so that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!